May 22, 2015, nakakita si Tang Yuling, isang nurse sa Shatin Hospital sa Hong Kong, ng kakatuwang sasakyang nakaparada sa daan. At dahil nga sa kuryosidad, sinilip niya to sa loob at di niya inaasahan ang kanyang nakita. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kakaiba na namang kasong nangyari sa Hong Kong, ang New Gapal murder case. Ano nga ba ang dahilan at sino ang nasa likod ng karumaldumal na insidenteng ito? May 22, 2015, bandang alas 3 ng hapon, nagjogging si Tang pauwi mula sa trabaho at doon niya napansin ang isang dilaw na Mini Cooper. Kakaiba tong nakaparada sa kalsada. Maulan nung araw na yon at umaandar pa ang makina ng sasakyan. Gumagalaw din ang windshield wiper, sinusubukang alisin ang mga patak ng ulan. Nilagpasan na lang to ni Tang. Iniisip na baka nagpapahinga lang sa loob ang may-ari ng sasakyan. Pero nang bumalik siya mga alas 4 ng hapon, naandun pa rin to sa nasabing lugar. Nakaandar pa rin ang makina nito at wiper. Dahil sa kuryosidad at pag-aalala, tiningnan to ni Tang ng malapitan at sa loob, nakita nito ang isang ginang at dalagang nakaupo sa harapang upuan ng sasakyan. Kumatok si Tang sa bintana, umaasang natutulog lang ang dalawa sa loob pero walang tukon, ni walang anumang paggalaw, kaya't maliwanag na may mali. Nang mapagtanto ni Tang na maaaring isa tong kritikal na sitwasyon, agad siyang tumawag ng mga pulis. Mabilis namang dumating ang ambulansya at mga otoridad pagkatapos. Sinubukan nilang buksan ang pinto ng kotse pero napansin nilang nakalakto mula sa loob. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan na nilang basagin ang bintana ng sasakyan. Sa ID card ng dalawa, kinilala ang 48 years old na si Wong Xiufing at ang 17 anyos na si Cao Liling. Sinubukan ng mga on-site medics na i-resuscitate ang dalawa pero wala na silang mga pulso kaya dinala sila sa Prince Wells Hospital. Nung una, inakala ng mga pulis na aksidente ang nangyari. Walang palatandaan ng pagpupumiglas ang dalawa. Maayos silang nakaupo at walang anumang mga sukat. Hinala ng mga pulis na aksidente ang pagkakalagot ng kanilang hininga. Posibleng dahil sa pagtagas ng exhaust gas sa loob ng sasakyan, gaya ng iminungkahi ni Professor Lo Kuk Keung. Gayunpaman, hindi ito isang aksidente, kundi sinadya at metikulosong pinagplanuhan, na nagtaas naman ng katanungan kung hanggang saan nga kaya ang kayang gawin ng isang tao sa ngalan ng maling pag-ibig at kung paanong posibleng makasira at makasakit sa mga taong pinakamalapit sa mga apektado ang tinatawag na pagtataksil. Nagsimula ang kwento kay Cao Kim Sun na ipinanganak sa Penang, Malaysia. Nagtapos si Kim Sun ng isang medical degree sa Malaya University noong 1978. Isa siyang matalino at masigasig na individual. Itinuloy niya ang anesthesiology bilang postgraduate at mabilis na nakapasok bilang anesthetic consultant sa Penang General Hospital. Bukod sa kanyang klinikal na gawain, nakikibahagi rin siya sa maraming mga proyekto sa pananaliksik at nag-host ng mga seminars na sa kalaunan ay naging isang propesor sa Chinese University sa Hong Kong. Kapansin-pansin din ang personal na buhay ni Kim Sun. Nag-aaral pa siya sa kolehiyo sa Malaya University nang makilala niya si Wong Xiufing, isang masayahin at may banayad na personalidad. Di nagtagal, nagkamabutihan ng dalawa, nagpakasal at nagkaroon ng 4 na anak, 3 babae at 1 lalaki. Sa panlabas, masasabing isa silang masayang pamilya, gayunpaman sa paglipas ng panahon, nagbago ang dating masayang pagsasama ng mag-asawa. Madalas na pagsalitaan ng di maganda ni Kim Sun ang asawang si Fing kahit sa mga walang kwentang bagay. Palagi niyang sinasabi kay Fing na hindi siya nasisiyahan sa hitsura nito. Ang masasakit na pananalita at posibleng pagbubuhat ng kamay ang siyang nakapinsala ng husto kay Fing. Mas lalo pang lumala ang pamimintas ni Kim Sun sa kanyang asawa. Wala siyang pakialam kahit nasa publiko pa na siyang nagtulak kay Fing na damdamin ang mga negatibong panglalait na to sa kanyang sarili bilang ina at bilang asawa. Sa gitna ng paghihirap na to, bumaling si Fing sa pagsusulat ng diary. Isinulat niya rito ang bawat masasakit na salita at anyo ng pagmamalupit na tiniis niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang maniwala na isa siyang bigong ina at may bahay. Masyadong banayad sa kanyang pagiging magulang at hindi tumutugon sa mga pangangailangan ng kanyang asawa. Makikita sa kanyang diary ang babaeng nagdurusa at hindi karapat-dapat sa dinaranas niyang paghihirap. Ang masaklap pa, nagsimulang makipagrelasyon si Kim Sun kay Shara Lee noong 2004.
isa sa kanyang mga estudyante na mas bata kaysa sa kanya. Ang bawal na pag-iibigan na to ng isang guro at ng kanyang estudyante ay nagpatuloy hanggang sa makapagtapos si Shara at sumali pa sa professional team ni Kim Sun. Sa kabila ng mga hamon na to, nagsikap naman ng husto si Fing na pagbutihin ang sarili. Sa kanyang 2013 diary entry, isinulat niya ang tungkol sa pag-enroll sa isang self-help seminar. Itinuro sa kanya dito na tanggihan ang lahat ng mga negatibong komentong ibinabato sa kanya at pagtibayin muli ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ito ay isang hakbang patungo sa pagmamahal at tiwala sa sarili. Nakakalungkot na habang nagsusumikap si Fing para pagbutihin ang kanyang sarili, nagpapakasasa naman ang asawang si Kim Sun sa piling ng kanyang kalaguyos sa loob ng maraming taon. Mas lalo pang tumindi ang pagkahumaling na to ni Kim Sun. Sadya pa talaga siyang bumili ng bahay sa Matawai para maging tagpuan nila ni Shara. Di pa siya nasiyahan, dinala niya pa ang kanyang babae sa bahay nila at ipinasok bilang private tutor ng kanyang mga anak. Nagiging lantaran na tuloy ang kagustuhan niyang palitan ang kanyang asawang si Fing at di nga nagtagal na laman ng pagtataksil niyang to na humantong sa malaking kaguluhan. Sa isang dinner party, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mag-asawa tungkol sa pagkikiapid ni Kim Sun na mas lalo pang lumala sa sumunod na mga araw. Nabanggit din ng kasambahay ng pamilya na magkahiwalay na silid nang natutulog ang mag-asawa at nagkakanya-kanya na. June 2014, gusto na ni Fing ng mas magandang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak kaya't nagsampa siya ng diborsyo. Gayunpaman, nagbanta si Kim Sun na hindi ito magbibigay ng sustento at kukunin ang lahat ng kustudiya ng kanilang mga anak. Nag-aalala para sa kapakanan ng mga bata at batid ang ugali ni Kim Sun, binawi ni Fing ang kanyang petisyon sa diborsyo at nanatili siya sa malungkot na tahanan yon. At pagkatapos, bigla na lang siya at ang kanyang anak ay natagpo ang wala ng buhay sa loob ng sasakyan. Isang hindi inaasahan at misteryosong sitwasyon. Sa imbestigasyon, lumitaw ang maraming pagdududa. Sa kabila ng kawalan ng mga marka ng pagkikipaglaban, lumabas sa pagsusuri sa kanilang mga katawan ang nakakabahalang napakataas na antas ng carbon monoxide sa kanilang dugo, higit pa sa nakakalagot ng hininga na antas. Maliwanag na sumakabilang buhay ang mag-ina mula sa pagkakalaso ng carbon monoxide. Ang malaking tanong ngayon ay kung ano ang dahilan. Dalawang posibilidad ang isinaalang-alang. Ang napagkasunduan ng mag-inang tapusin ang sarili nilang mga buhay o isang mechanical failure sa kotse. Sinuri naman ng mga eksperto ang sasakyan para sa anumang technical na issue pero wala silang nakitang mali at perpekto itong gumagana. Kaya naman natuon ang pagsisiyasat sa posibleng pagpapatiwakal ng dalawa. Dahil sa wala namang iniwang huling sulat paalam ang mag-ina, kinapanayam ng mga investigador ang pamilya, mga kaibigan at mga kakilala tungkol sa kalusugan ng pag-iisip ni Fing at ng anak nitong si Leiling na humantong sa pagkakahanap nila sa diary ng ginang. Naibunyag dito ang pangmamalupit na dinaranas ng ginang, mga problema at pangangaliwa ng kanyang asawa. Para naman sa dalagang si Leiling, tila wala namang malinaw na dahilan ang dalaga para magpatiwakal sa kabila ng problema sa kanilang pamilya. Sinimula ng mga investigador na pagsamasamahin ang mga piraso at ang asawang si Kim Sun ang pangunahing pinaghihinalaan. Ipinagpalagay ng mga investigador na iniisip ni Kim Sun na nagiging harang sa kanilang relasyon ni Shara ang asawa nitong si Fing. Bagaman haka-haka lang ang mga to, nakahanay naman sila sa kasalukuyang sitwasyon ng mag-asawa. Ngayon, kailangang matukoy ng mga investigador ang paraang ginamit para mapatagas ang gas sa loob ng sasakyan nang hindi napapansin ng mag-ina. Kabilang sa mga bagay na nakuha mula sa kotse ay ang wala ng hanging yugabol at ang gamit na to ang siyang nakaagaw sa kanilang mga atensyon. Ipinadala ang yugabol para sa pagsusuri at kinumpirma ng mga resulta ang mga bakas ng carbon monoxide sa loob ng bola. Nahanap na nila ang paraan pero kailangan pa rin nilang matukoy ang taong responsable. Ang yugabol ay ligtas na nakaimbak para maiwasang magalaw o anumang kontaminasyon. Lumipat na ngayon ang taon sa paghahanap ng taong nasa likod ng karumaldumal na insidente. Si Kim Sun na may malakas na motibong makalabas sa pagsasama nila ng kanyang asawa ang pangunahing pinaghihinalaan. Nagsimula ang pangangalap ng ebidensya kasama ang pagsusuri sa mga CCTV footage at mga transaksyong pinansyal.
Napag-alaman na bumili si Kim Sun ng yoga ball na siyang lalong nagpatindi ng hinala laban sa kanya. Pagkatapos ng 2 taon ng pagsisiyasat, sapat na ngayon ang ebidensyang nalikom para matiyak ang pag-aresto kay Kim Sun. Inaresto siya noong September 2017 pagkatapos ng kanyang klase sa Chinese University of Hong Kong. Mahinahon naman siyang nakikipagtulungan sa pulisya at dinala sa istasyon para sa pagtatanong. Sa silid ng interogasyon, maraming tanong ang hinarap ni Kim Sun. Sa simula ay napakakalmado niya pero nagbago ang kanyang mga kilos matapos iharap sa kanya ang ebidensya ng pagbili niya ng nasabing bola. Naglaho ang kanina'y napakakalmado niyang aura habang hina-highlight sa kanya ng mga nagtatanong ang mga hindi pagkakapare-pareho at pabago-bago niyang mga pahayag. Direkta siyang kinumpronta ng mga pulis. Inakusahan siyang plinano niyang makaalis sa pagsasama nila ng kanyang asawang si Fing sa pamamagitan ng pagtapos dito at ng anak nilang dalaka. Sinabi nila sa kanya na nilagyan niya ng carbon monoxide ang yoga ball at palihim na inilagay sa likod ng sasakyan ng kanyang asawa. Nang maalis ang air plug, tumagas ang gas na naging sanhi ng pagkalagot ng hininga ng mag-ina. Dahil dito, hindi nakaimik si Kim Sun. Maaaring dahil hindi na siya makapagsalita o ayaw na niyang magsalita. Pagkatapos nito, formal siyang sinampahan ng pulisya. Nang pagtapos, kina Wong Shufing at Cao Liling. Nagsimula ang paglilitis noong August 21, 2018, 3 taon pagkatapos ng malagim na insidente. Pinangunahan ng kilalang hukom na si Juliana Weiling, iniharap ng mga taga-usig ang kanilang kaso. Sinampahan si Kim Sun ng 2 bilang ng pagtapos ng tao. Nagpatotoo ang mga pangunahing saksi. Naalala ng isang kasamahan ni Kim Sun na tinatalakay nito sa kanya ang tungkol sa carbon monoxide na akala naman nito ay para sa isang eksperimento sa mga kuneho. Nagpatotoo din si Shara Lee, itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa insidente at nilinaw na tumagal lang ng 2 taon ang relasyon nila ni Kim Sun. Pagkatapos ng 21 araw na paglilitis, si Kim Sun ay napatunayang nagkasala sa parehong bilang at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Idiniklara ng hukom na pinaghandaan niya ang pagtapos sa kanyang mag-iina, isang pamamaraan para wakasan ang hindi na magandang pagsasama at maiwasang makapagbigay ng sustento. At sinabi pa na ito lang ang tanging rutang nakikita ni Kim Sun para mapatahimik ang kanyang asawa. Kasunod ng hatol, mabilis na naghain ng apela ang koponan ng depensa ni Kim Sun. Iniharap nila ang 44 na dahilan para sa apela. Nangangatwirang may kinikilingan ang mga saksi at negatibo ang tingin kay Kim Sun. Ibinungkahi rin ng depensa na maaaring hindi sinasadya ni Kim Sun na saktan ang kanyang anak na dalaka. Ipinapanukalang nasa maling lugar lang to sa maling oras. Sinabi rin ng depensang hindi naman tiyak ang ebidensya laban kay Kim Sun, gayunpaman agad ding tinanggihan ng apela. At sinabi ng 3 hukom na nangasiwa sa kasong matibay ang ebidensya laban kay Kim Sun, na patas at masinsinan din ang isinagawang paglilitis at pinagtibay nila ang kanyang habang buhay na sentensya. Saka idinagdag na wala nang dapat pang pagdebatihan pa. Nag-iwan naman to ng maraming katanungan. Karapat dapat ba talaga ang bawal na pag-ibig na yon para humantong sa ganito si Kim Sun? Ano kaya ang pumasok sa isip niya, lalo na tungkol sa kanyang anak na malamang na walang ideya tungkol sa kanilang sitwasyon? Ang kalunos-lunos na insidenteng ito na minarkahan ng pagkakanulo, desperasyon at karumaldumal na aksyon ay nag-iwan ng pangmatagalang bakas. Nag-uudyok to ng pagmuni-muni sa mga kahihinatnan ng mga pagpili ng desisyong hinihimok ng makasariling pagnanasa at ang hindi maibabalik na mga pinsalang maaari nilang itulot sa mga inosenteng buhay. Ang kwento ni Kim Sun na dating iginagalang na profesional na ngayon ay nakakulong sa isang selda sa bilangguan ay nagsisilbing isang malungkot na paalala ng kalaliman kung saan maaaring malubog ang isang tao sa pagsunod sa maling layunin.